Martial Peak, Kabanata 4825. Pag-aaral ng Martial Arts. Ang Stirring Cloud Saber at Covering Rain Sword ay tunay na kayamanan. Sinasabing sila ay naiwan ng isang makapangyarihang cultivator ilang daang taon na ang nakalilipas. Huli silang lumitaw 30 taon na ang nakalilipas nang makuha sila ng isang buhong na cultivator. Hindi ko inaasahan na nasa Meng Manor pala sila. Sa tame time na ekspresyon, kinalikot ni Yin Jiyong ang sable at espada. Isa rin siyang cultivator, kaya mahal niya ang mga kayamanang tulad nito. Ang karaniwang cultivator ay makikita ang kanyang kapangyarihan na tumaas ng 30% sa pamamagitan ng paggamit ng mga Katanji. Tanging sandata na ito, hindi pa banggitin na si Yang Kai ay isang napakalakas na cultivator. Bukod dito, dahil sa paningin ni Yin Jiyong, natitiyak niya na ang Stirring Cloud Saber at Covering Rain Sword sa harap ng kanyang mga mata ay tunay, hindi mga pekeng madaling mahanap sa mga lansangan. Nag-aatubili niyang ibinalik ang mga sandata sa kanilang mga kaluban at sinabing may inggit. Little brother Yang, dapat kang igalang ng patriarch kung bibigyan kanya ng gayong mga kayamanan. Sa palagay ko, ang isang tulad mo lang ang karapat-dapat sa gayong hindi kapani-pani walang espada at saber. Sa labanan para protektahan ang eldest young lady na si Mengro, hindi lamang pinatunayan ni Yang Kai ang kanyang katapatan kundi pati na rin ang kanyang hindi kapani-paniwalang lakas at husay. Sa katunayan, ipinadala ni Meng Deye ang kanyang pinagkakatiwalaang aid upang suriin ang larangan ng digmaan, at ang conclusion ay wala pang 10 tao sa mundo ang maaaring lumaban sa 100 bandido ng mag-isa at maging sanhi ng mga casualty. Dahil parehong tapat at makapangyarihan si Yang Kai, inaasahan na mataas ang tingin ni Meng Deye sa kanya. Labis na tataas ang kapangyarihan ni Yang Kai dahil taglay na niya ang Stirring Cloud Saber at Covering Rain Sword. Hindi nakakapagod na magtrabaho sa inner court dahil madalas na nanatili si Mengru sa kanyang tirahan. Bihira siyang lumabas ng gusali. Hindi tiyak kung dahil sa gustong-gusto niyang manatili sa loob ng bahay o natatakot pa rin siya kasunod ng nakaraang insidente. Sa makatuwid, kinailangan lamang ni Yang Kai at Yin Jiyong na manatiling nakatago kapag sila ay nasa duty at binigyan siya ng buong pansin upang maiwasan ang anumang aksidente na mangyari. Sa sinabi nito, bihirang mangyari ang anumang aksidente sa loob ng korte. Maliban sa kanilang dalawa, maraming personal bodyguards ang nagtatago sa iba't ibang lugar. Ang mga hindi mapagkakatiwalaan ay hindi kailanman papayag ang makapasok sa loob ng korte. Gayunpaman, si Yang Kai ngayon ay nahaharap sa isang palaisipan dahil hindi niya magawang makipag-ugnayan sa eldest young lady. Ito ay nagbibigay sa kanya ng sakit ng ulo. Walang alinlangan na siya ay nag-iwan ng isang pangmatagalang impresyon sa kanya, at siya ngayon ay sapat na mapalad na maging kanyang personal na bodyguard sa inner court. Gayunpaman, kung hindi niya magawang hampasin habang mainit ang bakal, maaaring masayang ang lahat ng kanyang pagsisikap. Gayunpaman, si Yang Kai ay isang personal bodyguard lamang sa inner court habang si Mengru ay ang eldest young lady ng Meng Manor. Malaki ang pagkakaiba ng kanilang mga status. Kung lalampas siya sa linya, mag-iimbito lang siya ng gulo sa sarili niya. Naisip ni Yang Kai na kailangan niyang makabuo ng plano para mapalapit sa eldest young lady. Isang araw, maganda ang mood ni Mengru habang inaakay niya ang kanyang dalawang katulong na mamasyal sa hardin. Bagamat kaunting panahon pa lamang mula nang pumasok si Chen Chen sa inner court, nakuha niya ang pabor ng eldest young lady sa ilang kadahilanan. Isang buwan pa lang ang lumipas, pero isa na siya sa mga pinagkakatiwalaang katulong niya. Sa kabila ng katotohanan na siya ay nasa pantay na katayuan kay Queer, hindi siya gaanong kalapit sa eldest young lady gaya ng huli. Total, magkasamang lumaki si Queer at ang eldest young lady. Pagkasabi nito, marami sa mga alilang babae sa loob ng korte ang naiinggit sa swerte ni Chen Chen. Walang nakakaalam kung bakit nagustuhan ng eldest young lady ang bagong alilang ito. Sinundan sila ni Yang Kai at Yin Jiyong nang hindi ipinahayag ang kanilang mga sarili. Walang ideya ang eldest young lady at ang mga alilang babae kung nasaan sila. Gayunpaman, alam ni Mengru na si Yang Kai at Yin Jiyong ay hindi malayo sa kanya upang maiwasan ang anumang aksidente na mangyari. Iyon ay dahil sinubukan niya ito dati. Nasaan man siya, kailangan lang niyang tawagan si Yang Kai, at lilito ito mula sa isang random na sulok at tatayo sa harapan niya, na parang anino niya. Sa loob ng ilang araw, hindi siya nagsasawa sa maliit na larong ito. Sa sandaling makahanap siya ng dahilan, tatawagan niya si Yang Kai. Dahil dito, ang displeasure ni Queer kay Yang Kai ay lalong tumitindi sa tuwing makikita siya nito. Sa araw na ito, ang eldest young lady ay nasa isang masayang kalagayan. Sa totoo lang, naging masayahin siya kamakailan dahil hindi na siya na-trauma sa insidente ng pag-agaw.
Palagi niyang pinananatili ang isang nakakaakit na ngiti sa kanyang mukha. Gayunpaman, siya ay isang batang babae lamang na bihirang lumabas sa kanyang tirahan, kaya pagkatapos ng halos 2 oras, humihingal siya at sinabing, "Pagod na ako." Sabi ni Queer. "Kung ganoon, dapat tayong bumalik at magpahinga. Medyo maangin dito, kaya baka nilalamig ka kung magtatagal ka pa rito." Itinagilid ng eldest young lady ang kanyang ulo at nahulog sa kanyang pag-iisip. Biglang may naisip, napahadjijek siya at tumawag. "Guard Yang." Sa sumunod na sandali, maririnig ang mga yabag na papalapit sa likuran. Si Yang Kai ay parang multo at huminto sa kanyang kinatatayuan sa isang lugar na 10 hakbang ang layo mula kay Mengro bago kinuyam ang kanyang kamao. "Eldest young lady. O nandito ka na pala." Lumingon si Mengro at nagpout na may pagkadismaya. "Akala ko lilito ka mula doon. Hindi ko akalain na nasa likod mo pala ako." Nang makita ni Queer na masayang kumikilos ang eldest young lady, malumanay siyang nagtanong. "Eldest young lady, bakit ka tumawag ulit kay Guard Yang? Kailangan niyang magtago para protektahan ka." Pagkatapos ay tumingin siya kay Yang Kai. "Maaari ka nang umalis." Ang eldest young lady, gayunpaman ay sumingit. Wala talagang anumang panganib sa inner court. Bukod dito, malakas si Guard Yang. Kahit na may panganib, kaya niya akong protektahan kahit nakatago man siya o hindi. Tama ba ako, Guard Yang? Iniangat ni Yang Kai ang kanyang ulo. "Tungkulin kong protektahan ka, eldest young lady." "Sige, alam ng eldest young lady na loyal ka. Maaari kang nang umalis." Ikinaway ni Queer ang kanyang kamay. Sa halip na umalis, nagtanong si Yang Kai. "Mayroon ka bang sasabihin sa akin, eldest young lady?" "Oo." Masayang tumango si Mengro. "Gusto kong matuto ng martial arts." "Bakit hindi mo ako turuan?" Nagulat si Queer at nagtanong. "Gusto mong matuto ng martial arts, eldest young lady? Hindi ka pa naging interesado sa kanila mula noong bata ka pa?" Nakangiting sagot ni Mengro. "Nakaraan na iyon. Maaaring magbago ang mga kagustuhan sa paglipas ng panahon." Pinipigilan siya ni Queer sa pagsasabing. "Nag-aalala ako na huli na ang lahat para simulan mo ang pag-aaral ng martial arts. Hindi ka magiging isang makapangyarihang cultivator." At saka, pinutol siya ni Mengro sa pagsasabing. "Hindi naman sa gusto kong maging isang makapangyarihang cultivator. Gusto ko lang palakasin ang katawan ko. Hindi ba isa iyon sa mga benepisyo ng pag-aaral ng martial arts?" Nakaramdam ako ng pagod matapos lang maglakad ng panandalian na siguro ay nanghihina ako. Bukod dito, nahirapan akong humawak ng espada dahil halos hindi ko ito maiangat. Kung natuto sana ako ng martial arts, hindi sana nangyari yon. Kahit na makaharap ako muli ng anumang panganib, magkakaroon ako ng lakas upang protektahan ang aking sarili." Nang makitang mapilit ang eldest young lady, hindi maglalakas loob si Queer na pabulaanan siya. Matapos itong pag-isipan, nagmungkahi siya. "Kung gusto mong matuto ng martial arts, maaari kang humiling sa isang martial arts instructor sa manor na turuan ka. May sariling mga tungkulin si Guard Yang, kaya maaaring hindi ito komportable para sa kanya." Ngumuso si Mengro. Ang mga martial arts instructor sa manor ay hindi kasing lakas ng Guard Yang. Hindi mo alam kung gaano siya katapang. Sa oras na iyon, madali niyang napatay ang mga bandidong iyon gamit ang espada at sable sa kanyang mga kamay. "Nabuo ang dugo at naging puddle at kinulayan ng pula ang sapatos ko." Si Queer ay hindi pa nakarinig ng anumang bagay na napakalupit noon, kaya namutla siya sa isang iglap at hindi nang ahas na magsabi ng kahit ano. Pagkatapos ay lumingon si Mengro kay Yang Kai at nagtanong. "Tuturuan mo ba ako, Guard Yang?" Tiyak, mas handang gawin iyon ni Yang Kai dahil magkakaroon siya ng pagkakataon na makausap ng paulit-ulit ang eldest young lady, kaya pagkatapos magkunwaring nag-iisip sandali, tumango siya. "Ako ang nasasakupan mo, kaya gagawin ko. Tiyak na susundin mo ang iyong mga utos." Pinalakpakan ni Mengro ang kanyang mga kamay sa tuwa. "Magsimula na tayo ngayon." "Dito?" tanong ni Yang Kai. "O sige, balik muna tayo." Natauhan si Mengro at nag-shuffle pasulong. Mahigpit siyang sinundan ni Yang Kai. Nabalik si Queer sa realidad at nakasimangot. Matapos sabihin kay Chen Chen ang isang bagay, hinailan niya ang kanyang damit at tumakbo palabas ng inner court. Gusto ng eldest young lady na matuto ng martial arts, at iginiit niya na kailangang turuan siya ni Yang Kai. Ang bagay na ito ay kailangang iulat sa Patriarch. Dahil walang kapangyarihan si Queer na pigilan siya, naisip niya na hihilingin niya sa Patriarch na makialam. Sa pag-alis sa panloob na hukuman, dumating si Queer sa Grand Hall kung saan ang Patriarch ay humarap sa kanyang pang-araw-araw na gawain.
Pagkatapos ng kaunting paghihintay, pinayagan siyang makita siya. Mabilis na sinabi sa kanya ni Queer kung ano ang nangyayari. Nakasandal ang likod sa upuan, inilagay ni Meng Deye ang kanyang mga kamay sa kanyang tiyan at naisip. Kung gusto ni Ruer na matuto ng martial arts, hayaan mo na lang siya. Sa palagay ko gusto niya lang itong matutunan para masaya. Hindi siya magtitiyaga ng matagal. Sabihin kay Yang Kai na hindi niya dapat hayaang masugatan si Ruer. Kung mawalan man siya ng hibla ng buhok, hindi ko siya patatawarin. Hindi inaasahan ni Queer na papayag ang patriarch dito. Bagamat halata sa lahat na siya ay umiibig sa eldest young lady sa mga nakaraang taon, naisip niyang pipigilan siya nito sa pagkakataong ito. Nagkaroon siya ng urge na sabihin na pagkatapos ng nakaraang insidente, may mali sa paraan ng pagtingin ng eldest young lady kay Yang Kai. Siya ay nasa tabi niya sa loob ng maraming taon, ngunit hindi pa niya nakita si Meng Ro na nakatingin sa isang lalaking may ganoong tingin. Iyon ay isang titig na may pakiramdam ng pananabik. Gayunpaman, hindi siya maglalakas loob na sabihin ang ganoong bagay ng malakas. Una sa lahat, nag-aalala siya na siya ay nagkakamali. Pangalawa, baka masira ang reputasyon ng eldest young lady. Maaari kang umalis ngayon. Ikinaway ni Meng Deye ang kanyang kamay. Naiwan na walang pagpipilian, umalis si Queer sa bulwagan. Pagbalik sa inner court, napagtanto niya na ang eldest young lady ay nagpalit ng damit na masikip. May hawak na espadang kahoy sa kanyang kamay habang sinusunod niya ang mga tagubilin ni Yang Kai. Ang paglipat ay monotonous, ngunit ang eldest young lady ay tila masaya at seryoso habang patuloy niyang tinatanong si Yang Kai kung tama ba ang ginagawa niya. Nakatayo lang si Yang Kai sa isang lugar na hindi kalayuan sa kanya habang nagbibigay siya ng mga tagubilin paminsan-minsan. Samantala, si Chen Chen ay tahimik na nakatayo sa gilid. Lumapit si Queer sa kanya at nagreklamo. Bakit hindi mo siya pinigilan? Ang isang naguguluhan na si Chen Chen ay ibinaba ang kanyang ulo at nanatiling tahimik. Pinilit ni Queer. Napakawalang kwenta mo. Itataboy kita dito maya-maya. Ibinaba pa ni Chen Chen ang kanyang ulo. Makalipas lang ang isang quarter hour, basang-basa na sa pawis ang eldest young lady. Lumapit sa kanya ang isang Queer na may hawak na basang tuwalya at tinulungan siyang panasan ang sarili. Habang may pag-asa na tingin, nagtanong si Meng Ro. Kumusta ako, Guard Yang? Tumanggo si Yang Kai. Bilang isang baguhan, napakahusay mo. May talent ka sa pag-aaral ng martial arts. Iyon ay inaasahan, pagkatapos ng lahat, siya ay muling pagkakatawang tao ni Ku Huashang. Bagamat nawala ang kanyang memorya, ang kanyang instincts ay nakatanim sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang soul. Hindi nakakagulat na nagpakita siya ng kakaibang kakayahan sa pag-aaral ng martial arts. Tuwang-tuwa si Meng Ro. Talaga. Mas mabuting huwag kang magsinungaling sa akin. Kung gagawin mo, gagawin ko. Habang nagsasalita siya, itinaas niya ang kanyang kamao at inalog ito na para bang susuntukan siya. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto niya na siya ay kumikilos ng may kalokohan, kaya mabilis niyang binawi ang kanyang kamay at pinunasan ang kanyang mukha upang itago ang kanyang kahihiyan. Sa isang tame-time na ekspresyon, sumagot si Yang Kai. Hinding-hindi ako mangangahas na magsinungaling sa iyo. Ito ay ang katotohanan. Nang marinig iyon, ngumiti si Meng Ro. Pinagdikit ni Queer ang kanyang mga labi. Mas mabuting mag-ingat ka, eldest young lady. Hindi mapagkakatiwalaan ang mga salita ng lalaki. Anong pinagsasabi mo? Parang hindi ka nagkaroon ng lalaki dati. Pinisil ni Meng Ro ang ilong ng isa pang babae. Isang namumulang Queer ang nagpadyak sa kanyang paa sa lupa. Paano mo nasabi ang ganoong bagay? Kailangan kong sabihin sa patriarch ang tungkol dito. Hindi, huwag mong gawin iyan. Tikom ang bibig ko, Queer. Mabilis na nagmakaawa si Meng Ro sa kanya. Martial Peak, Kabanata 4826. Young City Lord. Inakala ng lahat na nag-aaral lang ng martial arts si Meng Ro para masaya, kaya naman pinipilit niya ang kanyang personal na bodyguard na turuan siya. Pagkatapos niyang mapagod at mawalan ng interes dito, ibibigay niya ito. Kaya naman, pagkatapos niyang magtiyaga ng ilang araw, ang mga babae sa loob ng korte ay nabigla, kasama na ang kanyang katulong na si Queer. Araw-araw, ang eldest young lady ay bumabangon sa kanyang higaan bago lumiwanag ang kalangitan. Hindi tulad noon na matiag ang magbibihis, kailangan lang niyang itali ang kanyang buhok at magsuot ng masikip na damit ngayon bago tumungo sa looban na may dalang espadang kahoy. Si Yang Kai ay palaging naghihintay para sa kanya doon. Araw-araw siyang babad sa pawis, pero masigla pa rin siya. Kahit na sa pamamagitan lamang ng monotonously wielding her sword, lalo siyang naging mas mahusay sa mga galaw.
Ang dalawang katulong na katulong ay hiniling na mag-aral din ng martial arts. Ang pangunahing dahilan ay ang eldest young lady ay naiinis kay Queer, na palaging sinusubukang pigilan siya sa pagsasanay. Kung matututo si Queer sa kanya, marahil ay itikom niya ang kanyang bibig. Gayunpaman, hindi lahat ay nagkaroon ng tiyaga ng eldest young lady. Ibinigay ito ni Queer makalipas ang halos 2 araw. Maliban sa katotohanan na ang mga galaw ay monotonous, ang kanyang buong katawan ay sumasakit araw-araw. Bagamat isa siyang katulong, lumaki siya kasama ang eldest young lady at nasiyahan sa mas magagandang bagay sa buhay. Hindi pa siya nakakaranas ng ganoong hirap noon. Sa sinabing ito, pagkatapos niyang sumuko, bihira na niyang pigilan ang eldest young lady na mag-aral muli ng martial arts. Marahil ay wala na siyang lakas ng loob na gawin iyon. Sa kabilang banda, kahit na mukhang mahiyain si Chen Chen, mayroon siyang kahangahangang paghahangad. Bukod dito, natuklasan ni Yang Kai na siya ay kasing talino ng eldest young lady pagdating sa pag-aaral ng martial arts. Mabilis na lumipas ang oras habang nagtuturo siya ng martial arts na may lihim na motibo habang ang dalawang babae ay maingat na natuto. Lumipas ang 2 buwan. Si Yang Kai at ang eldest young lady ay naging mas malapit sa isa't isa sa pamamagitan ng kanilang pakikipag-ugnayan araw-araw. Malinaw niyang napapansin na sa tuwing titingin sa kanya ang eldest young lady, ang titig nito ay puno ng pananabik. Kapag ang isang babae ay umiibig sa isang lalaki ay siya lamang ang titignan niya ng ganoong paraan. Noon, pagkatapos niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay para iligtas siya, sinimulan niya itong tretuhin ng mabuti. Ang pakikipag-ugnayan at paggabay sa nakalipas na ilang buwan ay naglapit sa kanila sa isa't isa. Nararamdaman ni Yang Kai na malapit na niyang masira ang heart barrier ni senior sister ko, ngunit hindi niya alam kung gaano pa siya dapat gawin bago siya magtagumpay. Ngayon lamang niya ito nalalaro sa pamamagitan ng tainga. Kung tutusin, wala siyang mga katulad na karanasan na maaari niyang i-refer. Ang samsara world na ito ay may sariling mga patakaran. Isang araw, pagkatapos magturo ni Yang Kai sa eldest young lady, lumapit si Queer na may dalang basang tuwalya at tinulungang panasan ang kanyang mukha. Biglang sinabi ng eldest young lady, "Guard Yang, aalis ako ng lungsod bukas. Sumama ka sa akin." Nagulat sandali si Yang Kai bago tumango. Oo. Wala siyang ideya kung bakit aalis ng lungsod ang eldest young lady. Simula nang bumalik siya sa Meng Manor kanina, hindi na siya umalis sa kanyang tirahan. Mamasyal lang siya sa garden. Dapat ay mayroon siyang dapat asikasuhin para sa pag-alis ng lungsod. Gayunpaman, bilang isang pribadong bantay, wala siya sa posisyon na magtanong sa kanya ng anuman. May kailangan ba akong ihanda? Tanong ni Yang Kai. Wala, kailangan mo lang akong sundan. Pilit na ngumiti ang eldest young lady. Medyo pagod na ako, kaya magpapahinga na ako. Magpahinga ka rin ng maaga, Guard Yang. Tinanggo ni Yang Kai ang kanyang ulo at humakbang pabalik sa kadiliman. Kinabukasan, nakasuot ng ilang simpleng damit ang eldest young lady. Nakahanda na ang isang karwahe sa labas ng Meng Manor. Bukod pa riyan, may grupo ng mga personal na bodyguard na may mga saber na sasamahan siya. Nasa magkabilang gilid ng karwahe sina Yang Kai at Yin Jiyong. Sa tabi ni Yang Kai ay si Chen Chen habang si Queer ay nangunguna sa harapan. Habang ang kanyang kaliwang kamay ay nasa kanyang hita, tumingin si Yang Kai sa paligid upang pigilan ang sino mang may masamang hangarin na lumapit. Kahit na ang krisis na dulot ng mga bandido mula sa Hidden Treasure Peak ay nalutas na dati, wala siyang ideya kung ang Meng Manor ay humarap sa mga mula sa Hidden Treasure Peak sa anumang paraan kamakailan. Kailangan niyang maging handa sa pakikipaglaban anumang oras. May isang pagkakataon na lumingon siya, napagtanto niyang nakatingin sa kanya si Chen Chen. Tumango ito sa kanya at ngumiti. Sa isang iglap, nagsimulang mamula si Chen Chen at ibinaba ang kanyang ulo. Nawalan siya ng balanse at muntik na siyang madapa. Mabilis na hinawakan ni Yang Kai ang kanyang braso. Mag-ingat. Binawi ng naguguluhan na si Chen Chen ang kanyang braso at sinabi sa maliit na boses. Salamat. Ngumiti si Yang Kai sa kanya. Natuwa siya sa katulong na ito na mahiyain ngunit masipag. Siya ay hindi katulad ng nakakainis na si Queer, na mahilig mag-amo sa iba sa paligid dahil lang siya ang pinagkakatiwalaang katulong ng eldest young lady. Anong nangyari? Itinaas ng eldest young lady ang kurtina at ipinakita ang kanyang nakakaakit na mukha. Mukhang ngayon lang niya narinig ang ingay. Wala. Umiling si Yang Kai. Ang eldest young lady ay sinundan siya ng nagdududang tingin at tinitigan ang namumula na si Chen Chen bago ngumuso. Huwag mong aibuli si Chen Chen. Kung gagawin mo, hindi kita bibitawan. Hinding-hindi ako mangangahas.
Lihim na ngumiti si Yang Kai sa isang walang magawang paraan, sa pag-aakalang ang eldest young lady ang gusto niyang ay bully. Gayunpaman, hindi niya masabi ang ganoong bagay sa ngayon dahil isa lamang siyang personal bodyguard. Nagkunwaring mabangis ang eldest young lady at ipinakita ang kamao sa kanya bago ibinaba ang kurtina. Ilang sandali pa, narinig siyang nagsabi sa mapanglo na boses. Ito ang anibersaryo ng pagkamatay ng aking ina. Bumibisita ako sa Gratitude Shrine para ipagdasal siya taon-taon. Noon lang nalaman ni Yang Kai kung bakit aalis ng lungsod ang eldest young lady. Ang Gratitude Shrine ay mahigit 12 kilometro ang layo mula sa lungsod kung saan maraming mananampalataya ang nananalangin sa langit. Ang mga dambana ay bihirang makita sa 3,000 mundo. Walang mga dambana sa Universe Worlds kung saan nanatili noon si Yang Kai. Sa sinabing ito, may kamalayan siya sa mga ganyang lugar. Ito ay may kinalaman sa isang uri ng pananampalataya. Higit pa rito, sa nakalipas na ilang buwan, binigyan ni Yin Jiyong si Yang Kai ng ilang impormasyon tungkol sa Meng Manor. Bagamat si Meng Ro ang eldest young lady, hindi siya lehitimong anak. Ang kanyang ina ay hindi asawa ni Meng Deye, sa halip, ang dalawa ay tila nagkakilala noong sila ay napakabata pa. Kahit na maraming asawa si Meng Deye, minahal niya ang babaeng ito, na nagsimula ng sumunod sa kanya mula pagkabata at hinding-hindi siya iiwan, ang pinaka. Sa kasamaang palad, hindi siya nasiyahan sa mahabang buhay. Namatay siya noong bata pa ang eldest young lady. Marahil ay nakonsensya si Meng Deye pati na rin ang isang pakiramdam ng pananabik, kaya siya ang pinakamamahal kay Meng Ru sa lahat ng kanyang mga anak. Sa kabila ng katotohanan na siya ay medyo mature na ngayon, hindi niya ito pinilit na pakasalan ang sinuman. Sa samsara world na ito, ang mga babaeng hindi pa kasal sa edad na 26 o 27 ay tretuhin na parang mga jinx. Gayunpaman, maayos pa rin ang kalagayan ng eldest young lady sa Meng Manor, na isang mayamang pamilya sa simula. Sa kabila ng katotohanan na siya ay isang marangal na ginang, pinahintulutan pa rin siya ni Meng Deye na matuto ng martial arts. Ang Gratitude Shrine ay mahigit 12 kilometro ang layo mula sa White Jade City kung saan maraming mananampalataya. Habang umaakyat sa bundok, nakita nila ang maraming tao na naglalakad sa daanan. Nang makita ang pagbuo ng Meng Manor, ang mga taong ito ay lilipat sa gilid. Ang mga ordinaryong tao ay hindi kailanman mangangahas na saktan ang mga mula sa Meng Manor. Makalipas ang isang oras, nakarating na sila sa tuktok. Tumangala si Yang Kai at nakita ang isang napakagandang dambana. Sa harap nila ay nakatayo ang isang matandang monghe na may galos sa ulo na nakasuot ng simpleng damit. Malamang, ipinaalam sa kanya ng maaga na darating ang eldest young lady mula sa Meng Manor. Si Meng Ru at ang matandang monghe ay halatang kilala ang isa't isa. Pagkatapos ng lahat, siya ay bumibisita sa Gratitude Shrine isang beses bawat taon. Pagkababa niya sa karwahe, sumaludo siya sa matandang monghe at sinundan siya papasok sa dambana. Mahigpit siyang sinundan ng mga personal na bodyguard. Matapos makipagpalitan ng tingin kay Yin Jiyong, nagtago si Yang Kai sa gitna ng mga tao. Habang ang isa sa kanila ay kitang-kita, ang isa naman ay nakatago. Bukod dito, sa proteksyon ng iba pang mga personal na bodyguard mula sa Meng Manor, walang pag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Meng Ro. Pagkatapos sundan ng matandang monghe sa isang altar kung saan inilalagay ang mga lampara ng seremonya, nagbuhos si Meng Ro ng langis dito para sa kanyang ina at nagtungo sa isa pang grand hall kung saan siya ay magsisindi ng ilang mga insenso, magdarazzle, at magsagawa ng panghuhuli gamit ang mga patpat. Biglang may naisip, si Meng Ro ay agad na natuwa at ngumiti. Matapos maglakad-lakad, medyo napagod siya, kaya nakahanap siya ng isang batong pavilion at may mauupuan. Mabilis na kinuha ni Queer ang mga cake at tsaa na inihanda niya kanina habang ang mga personal na bodyguard ay naghiwa-hiwalay at binabantayan ang Stone Pavilion. Sa loob ng Stone Pavilion, masayang nakikipagkwentuhan si Meng Ru sa katulong habang tumitingin sa paligid. Medyo nadismaya siya nang hindi niya makita ang taong matagal na niyang hinahanap-hanap. Gayunpaman, kapag naisip niya ang katotohanang paprotektahan siya nito anumang oras, naging komportable siya. Sa oras na iyon, isang binata na nakasuot ng puting damit ang papalapit sa kanila. Sinundan siya ng isang katulong na may hawak na espada. Siya ay isang matangkad at gwapong binata na walang halong ngiti. Walang pag-aalinlangan na siya ay isang maamo at magandang hitsura. Nang masulyapan ni Queer ang binata, hindi na niya maialis muli ang mga mata sa kanya. Tumigil ka nga dyan. Dito nagpapahinga ang eldest young lady ng Meng Manor. Sinubukan ng mga responsableng personal na bodyguard na pigilan silang makalapit. Sa kabila ng katotohanan na ang binata ay isang maharlika, hindi siya nagalit sa kanilang kabastusan.
Naikuyom lang niya ang kanyang kamao at nakangiting sinabi. Pakisabi sa eldest young lady na gustong makita siya ni Feng Chengxi ng Feng family. Laking gulat ng mga personal bodyguard nang sa wakas ay nakilala na nila ang binatang ito at mabilis nilang inalis ang kanilang kay-abangan. Sa kabila ng kanyang malumanay na boses, naririnig siya ni Mengro dahil hindi siya malayo sa kanya sa simula. Nang marinig niya ang pangalang Feng Chengxi, lumingon siya at mukhang nagulat. Pagkatapos, sinenyasan niya si Queer at kinausap ito sa mahinang boses. Tumanggo si Queer at lumapit kay Feng Chengxi bago bumati sa kanya sa eleganteng paraan. Young City Lord, gusto ka ng aming young lady. Ngumiti si Feng Chengxi at tumanggo. Maraming salamat. Si Queer ay nagnakaw ng sulyap sa kanya at ibinaba ang kanyang ulo na may namumula na mukha. Matapos siyang dalhin sa Stone Pavilion, tumayo siya sa likod ni Mengro. Sinuri ni Mengro si Feng Chengxi at ngumiti. Ikaw talaga, Young City Lord. Bakit ka nandito? Hindi ito ang unang beses na nagkita sila. Dati, kapag siya ay nasa panganib, si Yang Kai ang nakatayo sa kanyang harapan at napagod sa pagtatuboy sa lahat ng mga kaaway habang sa huli, si Feng Chengxi ay sumagip sa mga sundalo mula sa White Jade City. Gayunpaman, nag-aalala si Mengro kay Yang Kai habang pauwi, kaya wala siya sa mood na kausapin si Feng Chengxi. Nakangiting sumagot si Feng Chengxi. Maganda ang panahon ngayon, kaya nagpa siya akong umalis ng bahay para mamasyal. Hindi ko inaasahan na makikita-kita dito, Little Sister Ro. Nagkataon lang. Inakala ni Mengro na mas matanda siya sa kanya, at ginawa niya ito ng pabor dati, kaya nakaramdam lang siya ng awkward pero hindi naiinis na tinawag siya nitong Little Sister Ro. Nakangiting sinabi niya. Dapat ay personal akong nagpasalamat sa iyo sa pagtulong sa pagligtas sa akin noon, ngunit hindi ako nagkaroon ng pagkakataong gawin iyon. Mangyaring huwag magdamdam, Young City Lord. Marshall Peak, Kabanata 4827. Nagpanukala ng kasal. Lahat ito ay salamat sa personal na bodyguard mula sa Meng Manor. Wala talagang ginawa itong Fang, kaya hindi ko deserve ang pasasalamat mo. Napangiti si Feng Chengxi. Umiling si Mengro. Young City Lord, kung hindi ka nagligtas sa tamang panahon, nakakatakot ang mga kahihinatnan nito. Nang makitang nakatayo pa rin siya, agad niya itong inanyayahan na maupo. Nagpasalamat si Feng Chengxi sa kanya at eleganteng umupo. Nagpatuloy sila sa pag-uusap sa masayang paraan. Makalipas ang isang oras, mukhang pagod na si Mengro, kaya agad na sinabi ni Queer. Eldest young lady, gabi na ngayon, kaya dapat na tayong umuwi, kung hindi, mag-aalala ang patriarch sa iyo. Kasunod ng isang tango, tumayo si Mengro mula sa upuan at nagpaalam kay Feng Chengxi. Hindi siya pinatuloy ng huli habang pinapanood silang umalis. Hanggang sa mawala na sa paningin ni Mengro at ng kanyang mga personal na bodyguard si Feng Chengxi ay ngumiti at tumawag. Junior Brother Yang. Ang lalaking may hawak na espada sa tabi niya ay tila nagdududa dahil hindi niya alam kung bakit biglang sumigaw ang Young Master sa hangin. Nang gusto niyang tanungin siya tungkol dito, biglang lumitaw ang isang figure mula sa anino na parang multo. Hindi man lang niya namalayan ang presensya niya sa buong oras. Gulat na gulat, ang lalaking may hawak ng espada ay magaling na nagtago sa likod ni Feng Chengxi at iniangat ang kanyang ulo bago sumigaw. Sino ka? Hindi siya pinansin, tinitigan niyang kay si Feng Chengxi at kinuyam ang kanyang kamao. Senior Brother Feng. Nang magtama ang kanilang mga mata, tila may mga spark na lumilipad sa hangin. Mukhang nalilito ang lalaking may hawak na espada. Sa paghusga sa paraan ng pagtawag ng Young Master at ng kakaibang lalaking ito sa isa't isa, tila sila ay magkakapatid. Gayunpaman, sa sandaling ito, tila sila ay nasa isang salungatan sa ilang kadahilanan. Ang lalong ikinalito ng lalaking may hawak na espada ay ang lalaking ito na pinangalan ng Yang ay tila isang personal na bodyguard mula sa Meng Manor, kaya paano naging posible na siya at ang Young City Lord ay fellow brothers. Marami na akong narinig tungkol sa iyo, Junior Brother Yang. Nagkita na tayo sa wakas. Ang gwapo mo talaga. Ngumiti si Feng Chengxi sa kanya. Maraming salamat sa papuri, Senior Brother. Walang emosyong sagot ni Yang Kai. Naramdaman ni Feng Chengxi ang kanyang pagiging walang kibo, nakasimangot na sinabi ni Feng Chengxi. Hindi ko ideya na dumating sa mundong ito. Gayunpaman, dahil natanggap ko ang utos mula sa aking Hanord Master, kailangan kong gawin ang aking makakaya. Patawarin mo ako kung nasaktan kita sa anumang paraan. Tumanggo si Yang Kai. Gagawin namin ang aming makakaya sa sarili naming paraan, kung gayon. Gayunpaman, kailangan pa rin kitang hikayatin na umalis ng maaga hanggat maaari para hindi ka mapahiya. Nakangiting tanong ni Feng Chengxi.
Napakalaki ba ng tiwala mo sa iyong sarili, junior brother? Inangat ni Yang Kai ang kanyang ulo at mayabang na sumagot. Hindi mo ba naiintindihan? Sobrang malapit ako sa kanya ngayon. Nakita niyang medyo katawa-tawa na nakikipagkompetensya siya sa ibang lalaki para makuha ang puso ng isang babae. Sinabi ni Feng Chengxi, lubos kong nalalaman ang mga pakinabang na mayroon ka, ngunit mas mabuting huwag mo akong maliitin. May sarili akong advantages din. Aasahan ko ito, kung gayon. Lumingon si Yang Kai at nawala sa dilim. Ilang sandali pa, ang may hawak na espada na binata, na nagtatago sa likod ni Feng Chengxi, ay tumingin sa paligid ng may pagtataka. Young Master, wala na ba ang maltong iyon? Isang inis na Feng Chengxi ang kumatok sa kanyang ulo. Anong kalokohan ang iyong binubulales? Umuwi na tayo ngayon. Oo. Tumugo ng lalaking may hawak na espada habang patuloy na lumilingon sa Stone Pavilion, na para bang isang sable at espada na may hawak na multo ay muling lilito anumang oras. Malapit nang malaman ni Yang Kai kung ano ang plano ni Feng Chengxi na gawin. Ipinakita ng taong iyon ang kanyang kalamangan sa isang galaw lang at pinilit si Yang Kai na itago sa pagtatanggol. Kinabukasan pagkatapos nilang bumalik mula sa Gratitude Shrine, ang eldest young lady at Chen Chen ay nag-aaral ng martial arts mula kay Yang Kai nang si Queer ay sumugod na may excited na ekspresyon at sumigaw. Eldest young lady. Eldest young lady. May malaking na nangyari. Si Meng Ro, na may hawak na kahoy na espada, ay nagulat nang tumigil siya sa kanyang ginagawa at tumingin sa kanya. Gayunpaman, nang makita ang ekspresyon ni Queer, pinandilatan siya nito. Bakit ka sumisigaw? Natakot ako. Tumayo si Queer sa harap ng eldest young lady at inilabas ang kanyang dila bago sinabi sa pananahimik na boses. Eldest young lady, may malaking nangyari talagang. Anong problema? Tanong ni Meng Ro na nakakunot ang noo. Habang sinusubukang maging misteryoso, sumulyap si Queer sa kanya at sumagot. Ito ay isang bagay na mahusay. Mabilis na iniabot ng isang walang magawang si Meng Ro ang kanyang kamay at kinurot ang baywang ng isa pang babae. Ang lakas ng loob mong pasabay-kan ako. Sasabihin mo ba sa akin o hindi? Humajijek si Queer at humingi ng awa, pagkatapos ay binitawan siya ni Meng Ro. Kinuha ni Chen Chen ang isang tuwalya at ipinasa kay Meng Ro, na pinunasan nito ang kanyang mukha at nakinig ng mabuti. Noon sinabi ni Queer, ang mga mula sa City Lord's Mansion ay nagpadala sa atin ng ilang mga cart ng regalo. Ang Young City Lord daw ay nagmumungkahi ng kasal. Natigilan sandali si Meng Ro bago sumulyap kay Yang Kai na may pag-aalala at kinakabahang nagtanong. Nagmungkahi ka ng kasal. Anong pinagsasabi mo? Nakangiting sagot ni Queer. Ano pa kaya? Ito ang kasal sa pagitan mo at ng Young City Lord. Nakita mo siya kahapon. Guwapo siya at magaling sa martial arts. Isa pa, mayaman siya at mahinahon ang ulo. Lahat ng tungkol sa kanya ay mabuti. Perfect match siya para sa iyo. Isang nag-aalalang si Meng Ro ang nagtanong. Pumayag ba ang aking ama? Umiling si Queer. Wala akong ideya, ngunit mukhang nasisiyahan ang patriarch. Nakikipag-chat siya sa Young City Lord sa reception hall ngayon. Nang marinig iyon, mabilis na itinapon ni Meng Ro ang tuwalya at kumari pa ng takbo. Isang gulat na tanong ni Queer. Saan ka pupunta, eldest young lady? Hindi siya pinansin ni Meng Ro. Gayunpaman, bigla siyang tumigil sa kanyang kinatatayuan at saglit na tumayo roon bago tumalikod. Na may magkasalungat na ekspresyon, tumingin siya kay Yang Kai. Guard Yang, medyo pagod na ako ngayon, kaya tawagin natin itong isang magandang araw. Tumango si Yang Kai. Dahil pagod ka, dapat kang magpahinga, eldest young lady. Kasunod nito, pumasok si Meng Ro sa kanyang silid at isinara ang pinto. Bigla na lang, pinandilatan ni Queer si Yang Kai, puno ng puot ang mga mata nito. Makalipas ang isang oras, dumating ang patriarch ng pamilya Meng na si Meng Deye sa inner court at pumasok sa kwarto ni Meng Ro. Hindi tiyak kung tungkol saan ang usapan, ngunit nang lumabas siya ng silid, umiling siya at napabuntong hininga sa walang magawa. Sinundan siya ni Queer, ngunit hindi nagtagal ay nahuli siya ng personal na bodyguard ng patriarch at dinala kay Meng Deye. Siya ay maaaring maging ganap na kalmado sa harap ng eldest young lady. Total sabay silang lumaki kaya kasing close sila ni sisters. Gayunpaman, sa harap ng patriarch, hindi siya maglalakas loob na tumawid sa linya. Iyon ay dahil sa una ay may tatlong iba pang mga batang babae na lumaki kasama ang eldest young lady, ngunit sa kalaunan, siya na lamang ang natitira. Inosente at mabait ang eldest young lady, kaya naisip niyang nakahanap na ng disenteng asawa ang tatlong alilang babae. Gayunpaman, alam ni Queer na nawalan na sila ng buhay.
Habang nagtatrabaho para sa eldest young lady, maaaring mapatay ang isa dahil sa paggawa ng kahit maliit na pagkakamali. Lumuhad sa harap ng patriarch, nanginginig si Queer. Patriarch, may kailangan akong sabihin sa iyo. Habang nasa likod ang kanyang mga kamay, walang imik na sinabi ni Meng Deye. Magsalita ka. Pagkatapos mag-alinlangan saglit, sumagot si Queer sa nanginginig na boses. Hindi ako sigurado kung nagkakamali ako, ngunit ang eldest young lady. Mukhang nagkaroon siya ng pakiramdam para kay Guardiang. Pagkatapos, mabilis niyang idinagdag. Hindi ko alam kung ito ay hindi pagkakaunawaan lang. Hindi ako sigurado sa anumang bagay. Ang patriarch ay hindi tumugon sa anumang paraan. Gayunpaman, alam ni Queer na ito ang naging reaksyon ng patriarch kapag siya ay galit na galit, kaya lalo siyang nabalisa. Ilang sandali pa, nagtanong ang patriarch. Kailan mo ito natuklasan? Isang takot na si Queer ang sumagot. Pagkatapos na mailigtas ang eldest young lady. Tanong ni Meng Deye. Ilang buwan na ang nakalipas mula nang siya ay nailigtas. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Idiniin ni Queer ang kanyang ulo sa lupa. Hindi ako mangangahas. Hindi ka maglalakas loob. Ngumisi si Meng Deye. Gupitin mo siya para mapataba ang mga halaman. Naramdaman ni Queer na nanlalambot ang buong katawan niya. Hanggang sa hinawakan siya ng 2 personal na bodyguard at kinaladkad palabas ng lugar na nagsimula siyang humingi ng awa. Maawa ka sa akin, patriarch. Mangyaring iligtas ang aking buhay. Ako lang ang long-time maidservant sa side ng eldest young lady ngayon. Kung papatayin ako, malulungkot siya. Ang kanyang mga salita ay halos hindi nagligtas sa kanya. Matapos makatanggap ng tagubilin, ibinaba siya ng 2 personal na bodyguard. Maririnig ang boses ni Meng Deye na nagsasabi mula sa malayo. Bantayan ang eldest young lady at ipaalam kaagad sa akin kapag may nangyari. Kapag may nangyaring mali ulit, personal kitang papatayin. Nagmamadaling pumayag si Queer. Pag-angat niya ng tingin, wala namang tao sa harapan niya. Pagkatapos ng araw na iyon, bumalik na sa dati niyang sarili ang eldest young lady. Hindi nagtanong si Yang Kai kung paano hinarap ang panukala ng Yang City Lord, ngunit nalaman ni Yin Jiyong ang kaunting impormasyon. Sa katunayan, ang Yang City Lord ay personal na dumating upang mag-propose ng kasal, at si Meng Deye ay tila nasiyahan sa kanya. Pagkatapos ng lahat, si Feng Chengxi ay may marangal na background, at perpektong kapareha para sa eldest young lady ng pamilya Meng. Hindi na bata si Meng Ro, at imposibleng manatili siya sa Meng Manor magpakailanman. Kung may angkop na lalaki para sa kanya, hindi siya tatanggihan ni Meng Deye. Gayunpaman, si Meng Deye ay tila hindi nagbigay ng positibong tugon tungkol sa panukala. Dahil dito, napagtanto ni Yin Jiyong na ang patriarch ay tunay na pinahahalagahan ang eldest young lady. Kahit na sa mga pamilya na mas mayaman kaysa sa pamilya Meng, ang mga magulang ay may karapatan na gumawa ng isang kaayusan para sa kasal ng kanilang mga anak, hindi banggitin sa mga ordinaryong pamilya. Bihira ang sinumang babae na magdedesisyon para sa kanyang sarili kung anong lalaki ang gusto niyang pakasalan. Gayunpaman, sa pamilya Meng, ang eldest young lady ang may huling desisyon sa bagay na ito, at kahit ang patriarch, na kilala na walang kamay, ay hindi sinubukang pilitin siya. Sa sinabi nito, malinaw na napansin ni Yang Kai na mas marami na ang mga tao na nakatago sa paligid ng tirahan ng eldest young lady. Maliban sa pagtutuon ng pansin sa eldest young lady, binabantayan din siya ng mga ito. Kamakailan, kakaiba rin ang kinikilos ni Queer. Dati-rati, nararamdaman niyang kinasusuklaman siya nito, ngunit tila nauwi na ito sa sama ng loob ngayon. Halos hindi niya mapigilan ang galit sa mga mata niya. Naramdaman ni Yang Kai na may mali. Isang araw, sinabihan sina Yang Kai at Yin Jiyong na makita ang patriarch. Sa loob ng Grand Hall, tinitigan sila ni Meng Deye at sinabing, mayroon akong ilang mga kalakal na kailangang ipadala sa Great Abundance City bukas. Napakahalaga ng mga gamit na ito, kaya gusto kong i-escort ninyo silang dalawa. Nang marinig iyon, nagulat si Yin Jiyong. Paano ang eldest young lady? Siya at si Yang Kai ay ang mga personal na bodyguard ng eldest young lady, kaya dapat, kailangan nilang magpadala ng mga kalakal sa ibang lungsod. Kaya naman, natarante siya sa utos ni Meng Deye. Sagot ni Meng Deye, nakaayos na ako para sa kanya, kaya hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Huminto siya saglit. Maaga o huli ay magpapakasal siya sa isang tao. Loyal kayong dalawa sa Meng Manor. Pagkatapos niyang ikasal, kakailanganin ko kayong dalawa para magtrabaho sa ibang lugar. Kaya, subukan mong masanay ngayon. Isang nasa sabik na si Yin Jiyong ang humawak sa kanyang kamao.
Maraming salamat sa pagtitiwala sa amin, Patriarch. Kinawian ni Meng Deye ang kanyang kamay, pagkatapos ay magalang silang umalis sa bulwagan. Marshal Pick, Kabanata 4828. Mula sa Meng Manor. Aabutin ng halos kalahating buwan ng isang tao upang maglakbay mula sa White Jade City patungo sa Great Abundance City. Dadaan siya sa maraming tiwangwang na lugar kung saan maaaring lumitaw ang mga tulisan anumang oras. Ang karaniwang tao ay kailangang samahan ng makapangyarihang mga cultivator kung gusto niyang gawin ang paglalakbay na ito, kung hindi, malamang na siya ay papatayin. Sa kabilang banda, ito ang isa sa mga pangunahing ruta ng negosyo para sa pamilya Meng. Bawat taon, hindi mabilang na mga kalakal ang ipapadala o ipapadala mula sa Meng Manor sa pamamagitan ng rutang ito. Mayroong higit sa 20 tao na naatasang mag-escort ng mga paninda sa pagkakataong ito. Maliban kina Yang Kai at Yin Jiyong, na mga personal na bodyguard mula sa Meng Manor, ang iba ay mula sa Grand Abundance Bureau, isang armed escort service provider mula sa White Jade City. Ang punong armed escort ay pinangalan ng Guo. Siya ay isang prangka at maayos na tao. Ang Meng Manor ay maraming beses nang nagtrabaho sa Grand Abundance Bureau, kaya sila ay nasa mabuting kalagayan. Sa makatuwid, pagkatapos tanggapin ang utos, ang punong armadong escort ay agad na gumawa ng isang pagsasaayos at kahit na personal na pinamunuan ang pinakamahusay na mga armadong escort sa bureau upang protektahan ang mga kalakal upang ipakita na talagang pinahahalagahan nila ang partnership na ito. Simple lang ang gawaing itinalaga kina Yang Kai at Yin Jiyong. Kailangan lang nilang sundan ang mga tao mula sa Grand Abundance Bureau at i-escort ang mga kalakal sa Great Abundance City. Matapos tanggapin ng kabilang partido ang mga kalakal, maaari silang bumalik. Si Yin Jiyong ay nakakulong sa panig ng eldest young lady kamakailan. Sa pag-alis sa Meng Manor, siya ay masaya tulad ng isang ibon na inilabas mula sa isang hola. Habang may hawak na bote ng alak, pumunta siya kung saan-saan para maghanap ng mga makakasama niyang uminom ng alak. Bukod pa riyan, ipinagmalaki rin niya kay Yang Kai na magaganda ang mga babae sa Great Abundance City at nangakong dadalhin si Yang Kai sa isang brothel pagdating nila sa destinasyon. Ang mga armadong escort mula sa Grand Abundance Bureau ay propesyonal. Ang mga scout ay regular na ipinadala sa mga pares upang mangalap ng impormasyon at bumalik na may mga kapakipakinabang na balita. Naging mapayapa sa unang 5 araw. Sa ika-5 araw, ang koponan ay kailangang matulog sa gabi sa isang lugar na pinangalan ng Upward Mound. Ito ay isang open-air area na walang mga lugar na mapagtatagwan ng sinuman. Hindi posibleng magkaroon ng anumang pananambang. Kahit na magkaroon ng emergency, madali para sa kanila ang tumakas. Ang mga taga Grand Abundance Bureau ay maingat sa paghahanap ng mapagpahingahan, at pagkatapos nilang maghapunan, karamihan ay natulog habang ang iba ay nagbabantay. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Yang Kai sa pagkabigla nang maamoy niya ang isang simoy ng metal. Ang mahinang amoy ng dugo na ito ay hindi mahahalata sa mga hindi pa nagkaroon ng maraming karanasan sa labanan. Gayunpaman, si Yang Kai ay nakaranas ng hindi mabilang na pagpatay sa kanyang buhay. Bagamat ang kanyang lakas ay lubhang ina matapos siyang magkatawang tao sa mundong ito, nanatili siyang sensitibo sa amoy ng dugo. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang mga tunog ng isang bagay na bumabagsak sa hangin. Sa kadiliman, ang mga matutulis na palaso ay bumagsak sa kalangitan at bumuhos sa kanila na parang ulan. Pag-atake ng kaaway. Tumayo si Yang Kai at sumigaw. Kasabay nito, binuhat niya si Yin Jiyong, na mahimbing na natutulog, at gamulong palayo bago nagtago sa likod ng isang puno. Ang mga tunog ng mga palaso na bumabagsak sa hangin ay narinig sa gitna ng mga ungol at hiyawan. Pagkaraan lamang ng maikling sandali, ang mga armadong escort mula sa Grand Abundance Bureau ay pawang namatay o nasugatan. Uminom si Yin Jiyong ng alak bago matulog, ngunit siya ay ganap na matino sa sandaling ito at natatakot na nagtanong. Ano ang nangyayari? Hindi na kailangang sagutin ni Yang Kai ang tanong. Sa kasalukuyan, ang lahat ng mga tolda ay nasusunog. Ang mga arrow ay nagninangas habang ginagawa nila ang mga tolda at mga karwahe sa mga sunog. Ang mga kabayo ay napaungol sa gulat habang ang buong lugar ay bumaba sa kaguluhan. Ang ulan ng mga palaso ay tila hindi tumitigil sa lalong madaling panahon. Hinailan ni Yang Kai ang isang patay na armadong escort patungo sa kanyang sarili at tinakpan ang kanyang katawan ng bangkay. Nang makita iyon, ganoon din ang ginawa ni Yin Jiyong. Ang mga palaso na bumuhos na parang ulan ay huminto lamang sa isang tasa ng tsaa mamaya. Nagliyab ang buong lugar dahil lahat ng 20 armadong escort mula sa Grand Abundance Bureau ay patay na lahat.
Hanggang sa mga sandaling ito ay may narinig na mga kabayong papalapit sa kanila mula sa malayo. Nagtago sa ilalim ng isang bangkay, si Yin Ji-yong ay tumingin sa paligid na may takot sa tulong ng kumukutitap na apoy. Mahigit 100 katao na sakay ng mga kabayo ang lumitaw mula sa lahat ng direksyon. Ang matipunong kalbo na lalaki sa harapan ay may hawak na isang sable na may nakakatakot na ekspresyon. Naramdaman ni Yin Ji-yong ang pagtibok ng kanyang puso, dahil nakilala niya ang kalbong lalaki. Ang tao ay walang iba kundi ang head manager ng Hidden Treasure Peak. Matapos ang mga mula sa Hidden Treasure Peak ay pumasok sa Ming Manor sa kalagitnaan ng gabi at dinala ang eldest young lady, ang kanilang mga manager ay inilagay sa listahan ng mga wanted, at ang kanilang mga mukha ay nakilala ng lahat sa lungsod. Iyon ang dahilan kung bakit nakilala agad ni Yin Ji-yong ang lalaking ito. Gayunpaman, bakit nandito ang mga tao mula sa Hidden Treasure Peak? Ito ay isang ruta na humantong sa Great Abundance City, na nasa timog, habang ang Hidden Treasure Peak ay nasa hilaga. Ang mga mula sa Hidden Treasure Peak ay walang anumang negosyo dito. Gayunpaman, wala na siyang oras para pag-isipan iyon habang hawak ng head manager ang kanyang sable at sumigaw. Hanapin ang mga bangkay. Ang kanyang mga nasasakupan ay naghiwa-hiwalay at naghanap sa paligid. Walang ideya si Yin Ji-yong kung anong mga bangkay ang hinahanap nila. Ang alam niya lang ay mapapahamak siya kapag hindi siya makagawa ng solusyon. Lumingon siya para tingnan ang pinagtataguan ni Yang Kai at natulala. Iyon ay dahil si Yang Kai ay wala kahit saan. Tanging ang patay na armadong escort, na dating ginagamit sa pag-iwas sa mga palaso, ang naiwan. Sobra naman ang mabahong brat na iyon. Paano siya makakatakas ng hindi sinasabi sa akin? Si Yin Ji-yong ay nagkaroon ng gana na umungol sa paghihirap. Hindi man lang niya napansin na umalis na si Yang Kai. Alam niya lang na kapag siya ay mahimbing na natutulog, binuhat siya ni Yang Kai at gamulong palayo upang umiwas sa unang round ng mga arrow. Nang makitang hahanapin siya ng mga mula sa Hidden Treasure Peak, si Yin Ji-yong ay nahihirapan sa loob sa pagitan ng paghingi ng awa o pakikipaglaban hanggang kamatayan. Sa sandaling iyon, may narinig na sumisigaw, pagkatapos ay may mabigat na bagay na bumundol sa lupa. Sa susunod na sandali, narinig na sumigaw ang lahat. Head Manager. Huwag kang gagalaw. Sumigaw ang head manager. Walang ideya si Yin Ji-yong kung ano ang nangyayari, ngunit sa tulong ng apoy, tumangala siya at mahinang nakita ang isang figure na nakatayo sa likod ng head manager, na may hawak na matalim na talam sa leeg ng huli. Stirring Cloud Saber. Tuwang-tuwa si Yin Ji-yong. Kahit na hindi niya makita ang taong nasa likod ng head manager, nakikilala niya ang hindi kapani-pani walang sandata. Matapos itulak ang bangkay, tumayo si Yin Ji-yong, na basang-basa sa dugo. Ang kanyang pagkilos ay bumulaga sa mga bandidong nakapaligid sa kanya. Napasulyap sa kanya ang head manager at ngumisi. Talagang martial arts expert kayong dalawa. Hindi ko inaasahan na mabubuhay ka. Salamat sa mga papuri. Narinig ang boses ni Yang Kai na papunta sa likuran niya. Sa susunod na sandali, nakita ni Yin Ji-yong si Yang Kai na nakausli ang ulo habang ang huli ay nagtanong. Ayos ka lang ba, Brother Yin? Ayos lang ako. Nagpapanggap na matigas, pinunasan ni Yin Ji-yong ang dugo sa kanyang mukha. Sa katunayan, hindi siya nasugatan kahit kaunti kahit ang balat niya ay buo pa rin. Ano ka naman, head manager? Ano ang dapat kong gawin sa iyo ngayon? Walang imak na tanong ni Yang Kai, hindi inaalis ang sable. Tumawa ang head manager. Ganito ang kadalasang hawak ko sa isang babae. Hindi ko inaasahan na balang araw ay yayakapin ako ng ganoon. Ito ay isang bagong karanasan. Sa sandaling iyon, kumislap ang isang kislap sa sandata habang ang dalawang daliri ay pinalipad palayo. Ungol ng head manager habang ang kanyang kamay na palihim na inabot ang punyal sa kanyang hita kanina ay puno ng dugo. Sa sandaling iyon, naging mabangis ang head manager habang ang mga bandido mula sa Hidden Treasure Peak ay nabalisa. Walang magandang lalabas sa bibig mo, ha? Magsabi lamang ng isang bagay pagkatapos pag-isipang mabuti at huwag gumawa ng anumang bagay na hindi kailangan. Medyo matalas ang talon ko. Kapag pinutol ko ang isang bagay na mahalaga, hindi mo na ito maibabalik. Binyantaan siya ni Yang Kai sa mahinang boses. Sabihin sa iyong mga tao na umatras. Ako ay isang mahiyain na tao. Manganginig ang kamay ko sa napakaraming tao sa paligid ko. Nagpakita ng nakakatakot na ekspresyon ng head manager, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay. Umatras ng 300 metro. Nagpalitan ng tingin ang mga bandido mula sa Hidden Treasure Peak bago sila umatras at nawala sa dilim.
Sa kabila ng pagiging bihag ng head manager habang tumutulo ang kanyang dugo mula sa pinagputulan ng kanyang mga daliri, nanatili siyang kalmado at nakalikom. Hindi maiwasan ni Yin Ji-yong na isipin na bagay talaga ang lalaking ito. Sa tingin ko maaari tayong magkaroon ng pag-uusap ngayon. Sabi ng head manager. Binalot ni Yang Kai ang Stirring Cloud Saber at tumalon mula sa kabayo bago kumalas patungo sa mga karwahe kung saan nakalagay ang mga paninda. Nang makita ng head manager si Yang Kai na nakatalikod sa kanya, nagkaroon siya ng urge na tanggalin ang kanyang saber. Gayunpaman, nang maalala niya ang kahusayan ni Yang Kai sa martial arts, pinigilan niya ang kanyang pagnanais na gawin ito. Noong banihag niya si Meng Ro dati, pinamunuan niya ang mahigit 100 bandido upang maglunsad ng pag-atake kay Yang Kai. Gayunpaman, marami sa kanyang mga nasasakupan ang napatay habang ang kabilang partido ay nagtiyaga hanggang sa sumagip ang mga sundalo mula sa White Jade City. Sa pagkakataong ito, ang head manager ay banihag ni Yang Kai habang siya ay walang pag-aalinlangan, kaya naman siya ay naging dahado. Hindi pa rin siya makapaniwala na ang mga taga Meng Manor ay nakatagpo ng napakalakas na gwardya. Sabihin mo sa akin, sinong nagsabi sa iyong gawin mo ito? Tanong ni Yang Kai na may singkit na mga mata habang nakatayo sa harap ng karwahe. Nang marinig iyon, ngumisi ang head manager. Kailangan ba natin ng sinuman na maghiganti sa pagkamatay ng second manager ng Hidden Treasure Peak? Paano mo nalaman ang aming ruta at eksaktong lokasyon? Mahigit 1 araw ka na yata nagtatago dito. Walang imot na sagot ng head manager. Iyan ang pinagkakakitaan namin. Siyempre may kanya-kanya tayong paraan ng pangangalap ng impormasyon. Habang nakatalikod sa kanya, sinabi ni Yang Kai. Yung mula sa Meng Manor, tama ba? Nang marinig iyon, nagulat si Yin Ji-yong. Little brother Yang, ano ang sinasabi mo? Ang head manager ay ngumiti kay Yin Ji-yong. Ang iyong little brother ay medyo kawili-wili. May sira ba sa ulo niya? Hinubad ni Yang Kai ang kanyang covering rain sword. Sa pagkislap ng isang kislap sa kanyang sandata, nalaglag ang karwahe at nakita ang mga gamit sa loob. Nang sumulyap si Yin Ji-yong, nabigla siya. Anong nangyayari dito? Ang mga mahalagang kalakal, na ini-escort nilang dalawa at ng mga mula sa Grand Abundance Bureau ay mga bato lamang na inilagay sa mga crates. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Mabilis siyang lumapit upang suriin ang mga bato. Sa huli, kinumpirma niya na bato lang sila na walang ibang itinatago sa loob. Ito ay ang parehong kaso para sa iba pang mga karwahe. Paano ito nangyari? Nahirapan si Yin Ji-yong na tanggapin ang katotohanan dahil wala pa rin siyang ideya kung ano ang nangyayari. Mahigit 20 tao mula sa Grand Abundance Bureau ang nasawi para lamang maprotektahan ang ilang karwahe ng mga bato. Kung hindi dahil sa mabilis na tugon ni Yang Kai, silang dalawa ay nasawi rin ngayong gabi. May isang bagay na hindi ko maintindihan. Lumingon si Yang Kai sa head manager. Noon, ang mga mula sa Hidden Treasure Peak ay tumalon sa Meng Manor sa kalagitnaan ng gabi at inagaw ang eldest young lady mula sa Meng family. Medyo marami ang nasawi sa magkabilang panig, at maging ang second manager ay binawian ng buhay. Kumbaga, ang mga mula sa Meng Manor ay hindi kailanman gagana sa iyo, ngunit ito mismo ang nangyari. Maaari mo bang sabihin sa akin ang dahilan sa likod nito? Ang head manager ay hindi nakalmado at nakolekta tulad ng dati dahil pakiramdam niya ay wala nang magawa sa katotohanan na ang kabilang partido ay nakakita sa lahat ng bagay. Gayunpaman, pinili niyang huwag magsalita at tinitigan lang si Yang Kai na may malungkot na ekspresyon. Hawak ni Yang Kai ang parehong sable at espada sa kanyang mga kamay habang humahampas sa kanya. Habang nakababa ang tingin, sinabi niya. Ang taong hindi nagsasalita ay walang pinagkaiba sa bangkay. Malungkot na tugon ng head manager. Masasabi ko lang sa iyo na nakatanggap ako ng isang impormasyon na dadaan ka sa lugar na ito habang nag-e-escort ng mga kalakal. Gayunpaman, ang taong nagsabi nito sa akin ay walang kinalaman sa Meng Manor. Kung gayon, sino ang nauugnay sa taong iyon? Tanong ni Yang Kai habang nakatayo sa harapan niya. Umiling ang head manager, tila ayaw magpaalam. Palam, kung gayon. Nang matapos magsalita si Yang Kai, sabay niyang itinulak palabas ang kanyang sable at espada. Bagamat inilagay na ng head manager ang kanyang bantay, hindi pa rin niya nagawang itakwil ang dalawang armas. Ang kanyang ulo ay pinalipad palayo habang ang dugo ay bumulwak mula sa kanyang leeg. Sa kabilang banda, tumalon si Yang Kai sa isang kabayo at binuhat ang natulala na si Yin Ji-yong bago kinuyam ang kanyang mga hita. Sa susunod na sandali, tumakbo sila sa isang partikular na direksyon.